Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mula ho sa Kilos Front Page, humingi ho ng tulong ang OFW na si Maria Nelda Hernandez, domestic helper sa Doha, Qatar. Gusto niyang makauwi ng Pilipinas para maalagaan ang kanyang asawa dahil na-aksidente ito noong Abril 15, taong kasalukuyan. Siya ayaw siyang payagan ng amo niya pansamantalang makauwi hanggat wala siyang nahahanap nakapalit sa kanya. Lumapit siya sa Jaiken Resources Corporation ng agency ni Maria Nelda pero hindi naman siya tinulungan. Panoorin ho natin ang kanyang ipinadalang video. Ang asawa ko po ay nasa hospital, 3 linggo na po ang nakakaraan. Nasa ICU po siya. Gusto ko lang po makauwi dahil po yung mga anak ko nahihirapan na. Nahihirapan sila sa pagbabantay, napupuyat, nagugutom. Yung bunso ko po, 11 years old, pero nagtsatsaga magbantay sa ospital ng buong magdamag at buong araw. Sabi nga ho natin kanina mga KP, yun hong kapatid ho ng OFW ho natin, kasama ho natin ngayon sa studio mula ho sa Facebook page ko to, no? Si Victoria Cosme, kapatid ho ni Nelda. Okay, Victoria, kailan mabuti naman right away, ito'y tumawag kami sa inyo kasi mga tula, no? Meron talaga tayong help desk. Right away, nakakapag-respond tayo, tinatawagan natin agad kung sinong pamilya, kaya ka nakarating sa amin. Itong pinakahuling kausap mo yung kapatid mo, kailan yan? Kagabi lang po. Nahihirapan ba siya na parang pag kinausap natin, nahihirapan sa amo? Nakakaawa na po siya kasi iniisip niya po yung gasto sa ospital plus pa yung pagkain ng mga anak niya. Okay. Hindi ko naman po siya matulungan kasi ako po, nananahi din po ako. 8 po yung anak ko. Hindi po ako makapunta ng Kalamba. Okay, agarang aksyon at solusyon ang gagawin ho natin dito. Kasama natin ngayon sa ating studio, eto, sa OWA mismo, administrator ng OWA, ano? At ito na yung regular na to na tuwing may mga ganitong klaseng sumbong, meron silang itatalaga sa atin. Okay. Ngayon, hindi ito kapareho ng araw, puro telepono ginagawa natin. So, ito ngayon, mas magaling, ito harap-harapan, nakikita mo, nakakausap mo. So, yung mga bagay na dapat sasagutin mula ho mismo sa OWA natin, administrator na mismo. Ito si Hans Kakdak, attorney, ito. Magandang hapon, Sir Ben, Sir Erwin, Sir Alex, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, and ma'am, it's nice to meet you po. Ang ating pong gagawin dito, dalawa, no? Una doon sa ating Ma'am Nilda ay bibigyan ho natin ng tulong sa pamamagitan ng ating welfare officer at labor attaché sa Qatar. Nakokontakin yung una si Ma'am Nilda and then yung kanyang ahensya sa Qatar at yung employer para sabihin na siya ay pauwiin. Okay. So papasok na ang ating embahada, ang ating Philippine Labor Office, DOLE, at OWA, sasanib na ng puwersa para sabihin, pauwiin nyo na si Ma'am Nilda. Okay. Kailangan niya umuwi para samahan yung kanyang mahal sa buhay, yung kanyang asawa. Pangalawa, na aksyon natin ay kakausapin natin yung recruitment agency natin dito. At sasabihin, yung recruitment agency kailangan kumilos at kailangan kumbinsihin yung kanyang employer at yung kanyang recruitment agency sa Qatar para pauwiin si Ma'am Nilda. Makasingit lang ako, attorney, Tolben, Maring Alex. Tanong ko lang dito kay attorney Hans. Sir, bakit ho gano'n? Parang pansin namin, pag naipadala na sa ibang bansa yung na-recruit nila, gaya nito ni Ma'am Nilda, parang wala nang pakialam itong mga ahensya. Kung may problema,
magdidili-dali. Kaya ang resulta, mga kamag-anak, kagaya ni ma'am dito, tumatakbo sa mga public service, sa BITAG, sa Kilos Pronto, what have you, at doon humingi ng tulong. Imbis na sa mga ahensya, parang pinapabayaan. Meron po bang kaakibat na kaparusahan yung mga ganyang klase, mga bastos na Ayon ahensya? sa POA rules, meron silang obligasyon na i-monitor yung kapakanan ng kanilang dinedeploy. Ibig sabihin, dapat alam nila kung ano nangyayari, kung ano yung karaingan, kung kamusta na ba sila. Meron ngang requirement na may Facebook page lahat ng recruitment agency ng domestic workers. Meron yan lahat sila. Ang tanong, kapag nagsulat ka, nag-message ka, hindi sumasagot. So nasa implementasyon, POEA ho, sana ay bantayan yung kanyang Facebook page requirement. So meron hong, maikling sagot po ay meron silang team na obligasyon na tulungan yung mga OFWs natin at i-monitor yung kanilang kapakanan. At may parusa po. Kapag hindi nila sinunod yung obligasyon na mag-monitor, meron hong kaparusahan. Okay. Nasa linya ata natin ng telepono si Maria Nelda Hernandez. Yung Okay, OFW. yung OFW. Okay, magandang hapon sa iyo, Maria Nelda. Andiyan ka pa sa telepono. Hello? Hello, sir. Okay, lakasan mo lang ng konti. Nandito sa studio yung kapatid mo, nandito rin sa OWA. Yung administrator na mismo ng OWA, narinig mo ba kanina? Ito ba'y gusto mong makausap mismo? Direktamente, ito, parang ito, Kilos Prontong aksyon na solusyon dito. Ano ba yung mga gusto mong ipaabot sa amin dito at nandito na kasama namin mismo yung administrator ng OWA? Mabilisan lang, Maria, para matulungan ka namin dito. Gusto ko lang po sana kasi makauwi na. Okay. Kasi po yung asawa ko po, nakikiusap din po sa akin na kung pwede daw po makauwi na rin na po. At gaya po ngayon, hindi pa rin po siya nakakalabas ng hospital. Ilang araw na po. Dapat po na-release na po siya kasi po wala rin naman po nag-iintindi ng feeling niya. Yung bayaw ko po, inaasikaso din naman po, kaya lang naiinip na po kasi siya. Tapos yung mga bata po, medyo hindi na po maganda yung kalagayan sa kanista dun sa Kalamba. Maria, nandito ngayon si Attorney Hans Kakdak, administrator ng OWA natin sa bansa. Ano? Meron ka bang gustong ipaabot na medyo, nasabi niya na kanina sa ere, pero I don't know kung napapakinggan mo kami. Meron ka bang mabilisan kung anong gusto mong sabihin sa kanya, sabihin mo na ngayon dahil nakikinig siya. Kasama namin sa studio ngayon, si Attorney Hans Nilda, Kakdak. kamusta po? Ano po? Sige po, paano po kami makakatulong na although nahihayag na rin po natin kanina? Hello, sir, mahina. Okay. Siguro, tanong ko rin siguro, Attorney Hans, no? Kapag mga ganito, kapag hindi nila naituloy yung kanilang kontrata at napaaga nga ang gusto nilang pag-uwi, paano ho yun, sir? Pwede ba ho sila makabalik sa kanilang trabaho in case matagalan siguro itong gamutan sa kanyang asawa? Yun ang pwedeng i-negotiate doon sa employer. Pero siguro ang realidad niyan, posible na rin hindi. So, ang kailangan na rin niyang siguro mag-apply muli sa panibagong trabaho. Ang payo ko na rin siguro kung hindi, lalo na kung hindi maganda ang pagkakahiwalay, ay wag nang bumalik kasi baka mapeligro pa pagbalik niya. Maria, nandiyan ka pa ba? Narinig mo ba ang sinasabi ni, okay, wag ka nang bumalik. Kung sakaling, wag kung, pag nakauwi ka na, baka iba na lang, ha? Opo, sir. Alright. Alright, anyway, nandito na, gagawa na ng aksyon mismo yung administrator ng OWA sa iyong sumbong na yan. At pagkatapos nito, huwag ka na mag-alala, yan ay pasok na sa Kilos Pronto at yan ay agarang kilos na. Tanong ko lang, Tolben, si Attorney Kakdak. Sir, ano kayang pinakamaaga na window na tinitingnan na, nag-aantay po si kapatid niya, si Aling Maria, mapauwi kaya dito with all the efforts, sabi niyo nga, concerted efforts sa Polo, OWA, Embassy natin para makabalik siya rito. Ako, ang tansya ko dyan, maganda nang itansya na by the end of this month. Makakauwi si Nilda. In fairness to Qatar, no? Yung bansang yan, medyo mas madaling makakuha ng exit visa kaysa sa Saudi at Kuwait. Alam mo, maganda, Attorney, na nandito ka mismo, nakikita ka namin kasi natututo kami doon sa mga bansa. Nakikita namin kung ano yung mga medyo matagal, mabagal, delinkwente. Kaya yan, at magaling din yung ating labor attaché sa Doha.